Umandar na yung compressor. Ito na yung bago na ikinabit natin. Yan. Yan. Okay na siya. Umaandar na yung compressor. Kaya confirm natin na may problema yung compressor. Okay. So ito yung mga nagiging problem natin na kadalasan na medyo mahirap ipaliwanag sa customer. So ito yung issue nung gagawin natin ngayon. Nagpalit kami ng brand new board. Ito, napalitan na namin ng brand new board. Then, nung ikinabit na siya at pinaandar, ang naging problem pa, compressor. So hindi siya magtuloy umandar. Nag-order na tayo ng panibagong compressor. Ito na siya. So nag-go signal na yung customer. Kaya lang medyo, syempre, kailangan natin ipaliwanag sa customer na hindi siya natin pwedeng i-accept as back job dahil compressor ang isang may problema. So nag-go naman siya na palitan pa ng compressor kasi naghihinayang siya dun sa unit. Yung mga problema na ganito, ito yung mga kumbaga dun sa trabaho natin o hindi nila nagamit ang unit. So nagbibigay tayo ng consideration. Willing naman tayo to refund. Ibabalik lang yung board, ibabalik yung dati. Kaya lang, yun yung sitwasyon na lugi na ang company o lugi na tayong mga technician. Pero, syempre, consideration nga yung gagawin natin. Mas lugi rin kasi yung customer. Ayan, katulad yan. Mandar siya. Mapapasin yung mandar. Then, namatay yung compressor. Ayan. Namatay siya. So, ito yung problema natin na unit, kapag gumandar ng bahagya yung compressor, hindi niya na maituloy. Pero, syempre, before natin ipina-release yung unit, umaandar siya, maayos, dahil yun nga in-option natin na palitan ng board. So, consideration yung ibinigay natin na willing tayo na mag-refund o ibalik. Kaya lang, syempre, usually, hindi natin siya na ibabalik ng full kasi ang problem, brand new yung board. So, ang mangyayari, magiging stuck na ito or ipapass break natin ulit na as plus na, hindi na siya brand new dahil naisalpak na natin sa unit. So, naiintindihan naman ng customer yung gano'n. Kaya lang may mga customer na talagang hindi tayo naiintindihan, lalo na tayong mga technician kapag pinaliwanag natin na gano'n. Minsan, ang sisi, sasabihin nila ay lalong nasira yung unit. So, may mga ganong senaryo. Pero sa atin naman, usually, ang ginagawa natin, katulad niya, kung nagka-problema, kung willing sila na palitan ng katulad niyan, compressor, willing sila palitan ng compressor, papalitan natin. Kung hindi, magre-refund tayo para magkaroon naman ng magpabor naman doon sa customer. Yan yung issue. Aandar ng konti, namamatay ang compressor. Ayaw magtuloy. Ayan. Okay. Refund, tuloy-tuloy. Ayaw bumumba. Ayun, so okay naman din na pag-desisyon ni customer na papalitan na lang natin ang compressor. So nag-order na tayo ng bagong compressor. So ito na yung brand new compressor. So kinonfirm lang natin. Papaandarin muna natin. Ayan, o, namatay na ulit siya. Usually lalabas na error kapag ganyan. Aandar ng bahagya si compressor, then mamamatay. Ang lalabas na error dyan is PO or P4. Yun yung mga error na pwedeng lumabas. Ayun. So ikakabit lang natin para matesting natin. Kaya lang, ang sabi nila, kailangan malagyan ng refrigerant kasi sila lang yata ang magbabalik nito doon sa unit. Wala. Kasi yung unit na ito is nasa isla. So walang basta makatakbong technician kagad. So sila lang ulit ang magbabalik ng unit na ito doon. Kaya sabi nila kung pwede kong pasukan ng refrigerant na para i-release na lang nila doon kapag ka naikabit yung outdoor. So yun na lang ang gagawin natin. So ayaw nila na, sabi ko nga, ibabalik ko na lang yung payment nila para patapos na rin yung problema. So in-accept naman natin. So yung mga ganyang problema kasi na mga ganyang senaryo, sabi nga natin, i-refund natin kasi kawawa din naman yung customer.
babalik natin. So tayo naman, kung mabalik sa atin yung board, pwede pa nating i-fast break. Although malulugit, lugi talaga kung sa tutuusin, lugi. So, wala tayong magagawa kasi may mga pagkakataon na lumalabas na kanyang problema. So, naipaliwanag naman natin ng maayos. Naging willing. So, ang naging ano na lang namin dito para tulong sa kanya dahil nagpapalit siya ng compressor. So, ang pinabayaran na lang namin is yung compressor, yung labor ng pagkakabit, at saka yung refrigerant na ipapasok namin. Sabi ko, wag niyo nang bayaran yan. Sasagutin na namin. So, sasagutin na ng company namin. Okay. So, ite-testing natin ngayon muna itong compressor na ito kung aandar talaga ng dire-diretso bago natin ikabit. Okay, so doon nakakabit yung ating keyboard. Ayan. So, nagsuot ako ng gloves kasi yung kamay ko namaga. Yun. Namaga siya dahil sa, alam niyo na, nasobrahan ng red meat, seafoods, at saka syempre, nasobrahan sa beer. Ayun, yung kamay ko namaga. So, ikakabit na. Ikaw magkabit. Sige. Kasi hindi ko madukot eh. Kaya nagsuot ako ng gloves. Sige. Ayan. Papakabit lang natin kay Lakay. Bunutin mo yung... Ayun. So, tatanggalin natin yung connection ng compressor. Then, kakabit natin dito sa bagong compressor. Yung compressor, palit tayo ng position Lakay dito ako sa kabila. So, ka dito ng konti. Kasi madilim. Mapapansin nyo yung compressor, medyo malaki ng konti ang accumulator nito compare doon sa isa na nandito. Ayan, pero parehas lang siya na 1 HP. So, pag nagpalit kayo nito, baka magtaka kayo, baka sabihin nyo hindi siya gagana o hindi aandar. Actually, magkakabats lang siya dito sa unit na ito. May pagkakaiba siya dahil ibang brand ang ginamit natin na compressor. Yung compressor mismo na nakakabit dito is out of stock na. Wala na tayong mabili. Kaya yung ginamit natin medyo malaki ng konti accumulator. Pero parehas lang siyang 1 HP. Yan. So magkaiba siya ng brand eh. Saksa ko na, boss. Okay. So paandarin mo na. Tingnan natin kung aandar. Tatanggalin natin yung takip. Yun. Okay. So antayin natin umandar yung compressor kung magtutuloy-tuloy siya. So ayan, umandar na ulit umandar na yung compressor. Ito na yung bago na ikinabit natin. Yan. Yan. Okay na siya. Umaandar na yung compressor. Kaya confirm natin na may problema yung compressor. Okay. I-off ko lang muna ulit sa test. So, ang gagawin na lang natin ngayon, ikakabit ko yung compressor. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ako makakapagpondo ng refrigerant. So, meron ako kasi dito, kaya lang ang aking indoor ay 1.5. So, magre-reduce na lang ako ng tubo. Pwede naman to kasi ang purpose lang natin makargahan ng refrigerant para mapondohan siya. So, ang karga naman ito, wala pa, halos 0.6 kilo lang naman ang karga nito. So, papasukan na lang natin ang refrigerant dito.
So nakakabit na yung ating, ito na yung bagong compressor. So nagkaroon lang tayo ng reducer dito. Dahil medyo malaki yung, mas malaking tubo. 3/8. Ayan, so ay 1/2 pala ito. So nag-reduce tayo. Pero pang 1 HP yung ating compressor. Okay na siya. Try na lang natin kung aandar ng diretso. So ito yung kinabit natin na ano, yung brand new board dati. Kung naalala nyo. Pero nung pagkakabit natin, naiuwi na ng probinsya. Then nagkaroon ng problema naman si compressor. Okay, so in-accept nga natin dito and dapat po refund na lang yung unit. Kaya lang, mas pinili ni customer na magpalit siya ng compressor. So yung ating ginawa na lang is nagpalit tayo ng compressor. So ako na mismo ang nagkabit para yung labor less na. So hindi na kami nag-charge ng labor at saka papasukan na rin natin siya ng refrigerant. Pa-pump down na natin. Ayan. So umandar na siya. Ito na yung compressor. Papubombahin lang natin. Lapit mga konti sa gilid. Ayan. Ayan. Bumubomba na siya. Butas yung hinang pa natin. Ayan. Maandar na siya ng tuloy-tuloy. So, compressor lang talaga yung nagkaroon natin ng kapit dyan. So, ayan. Okay na tayo dito. I-assemble na lang natin. So, ipansin nyo, hindi ko na ibinalik yung cover ng compressor. Kasi ito yung isang madalas na experience natin na nagkakaroon ng kalawang yung ating compressor kapag may nakakabit na ganito. Kaya ngayon nagpalit tayo ng bagong compressor, so hindi na natin siya ikakabit. Okay, so assemble na tayo and paandarin na lang natin ang diretso. So yan, so ang ginawa natin, self-flushing na lang para matanggal yung dumi-dumi sa loob. Ginamit natin na pansamantalang indoor ay 1.5 HP. So itong unit ay 1 HP lang yung ating output. So importante dito makargahan natin ng refrigerant para pagdating sa kanila may karga na siyang refrigerant. So saktong karga na ilalagay natin dito. Okay. So ayan, tapos na tayong mag-vacuum. Magkakarga na tayo ng refrigerant. So kailangan nating timbangin para sumakto yung ipapasok natin sa kanya. So 0.6 lang ang karga niya. So ayan, binakain na rin natin para okay na yung unit natin. 125 yung pressure niya dito. And ang ginamit nating indoor yung 1.5 HP. Ito. So nakakita natin na malamig na. Ayan. So malamig na yung binubugan niya. Ayan. 20. Ayan. So okay na rin. Okay na yung compressor natin. Maayos na. So ipupondo na lang natin yung refrigerant dito. Ayan. So i-spray siya. Ayan. So ito yung medyo mabigat-bigat talaga doon sa atin, no? Kasi ang nangyari palit compressor kayo eh. Yung refrigerant na isinalpak natin at saka yung labor free na sa amin lahat yun. So hindi na namin siya i-charge. Kasi kawawa din naman yung customer kasi gumastos na siya ng board, gumastos siya ng compressor. So hindi na rin naman natin masabi na
talagang back job kung tatawagin natin, although hindi siya lumalamig. Kung customer kausap natin, medyo hindi tayo maunawaan dahil sasabihin natin na hindi siya back job dahil ang problema, compressor na. So, dati board. So, hindi natin masasabing back job. Pero, siyempre, yung consideration natin, kaya ang offer natin na una is pwede natin ipa-refund or magpalit tayo ng compressor. Then, ang ganansya naman ni customer, hindi na namin siya i-charge sa labor at saka sa refrigerant. Para maayos lang natin yung unit, maayos yung problema. Although hindi tayo medyo masasabi natin medyo lugi ng konti, pero maliit na bagay, di ba? Yung mga ganitong bagay na maliliit naman, so, ibinibigay na natin. Ayan. So, okay na. Pump down na lang ang gagawin natin dito. Malamig na rin yung tubo natin. So, yung mga ganitong unit pala na pwedeng nyong gamitin, actually, ang evaporator ng 1.5, pwede yung gumamit ng evaporator ng 1.5 sa 1 HP. Usually doon sa mga old unit, pwede nyo siyang gamitin. Pero, magkaiba nga lang siya sa size ng tubo. Pero pwede yung 1.5. Ang usually na nakita namin na hindi pala siya pwede kapag 1.5 ang outdoor mo, then 1 HP ang indoor. Ayun. Pagka inverter, sa kanan inverter, hindi siya talaga umuubra. Sa inverter, pwede siya. Natatry na ngayon, katulad nito na ginamit namin. Maayos ang lamig, maayos yung performance ng unit. So, ang ating indoor ay 1.5. So, ayos na tayo dito. Okay na yung unit natin. Ito na yung ating bagong compressor na itinagay. So, mas maganda na at least na pina-under din natin dito para makikita natin na sure tayo na bago natin i-out yung unit, maayos na siya. Ayan. So, i-observe na rin lang natin ang konting oras pa para sigurado tayo. Okay, ayos!